Hollywood TV. Sa kabilang banda, si John Manhattan. Matatapos na ang taon na ito, ngunit hindi titigil ang edad ko hanggang sa huling hininga ko. Kailangan kong i-train si Diana para madala niya ang negosyo ko, at maging CEO ng kumpanya ko. Alam kong hiniwalayan siya ni Sebastian, pero may mga spark sa pagitan nila tuwing nagkikita sila. Tatanungin ko si Sebastian kung kaya niyang i-train si Diana. Kilalang kilala ko siya kaya hindi siya tumanggi. Bago tanungin si Sebastian, kailangan kong tanungin si Diana. Hindi ko alam kung paano siya sasagot. Dinial ko ang number ni Diana sa phone ko, at tinawagan siya. "Hello princess," bati ko sa kanya. "Hi dad," sagot niya. "Well, pwede ka bang pumunta sa opisina ko sa loob ng 30 minuto? Gusto kong pag-usapan ng isang bagay na seryoso sa iyo." Sabi ko sa kanya. "Okay dad, pero anong problema?" tanong niya. "It's not a scary or unwanted thing. It's something related to business," sabi ko sa kanya. "O sige, 30 minutes andyan na ako," sinabi niya. "Well princess, see you at my office," sabi ko sa kanya. "Okay dad, bye," sinabi niya. "Bye," sagot ko naman. Tatawagan ko na rin si Sebastian at sasabihin kong dapat nandito na siya within 30 minutes. Well, business partner ko siya at kailangan din ang mga desisyon niya. Kinuha ko ang phone ko sa table, at tinawagan si Sebastian. "Hello, Sebastian," bati ko sa kanya. "Hello Mr. Manhattan," bati niya pabalik. "Sebastian, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wag mo akong tawaging Mr. Manhattan? Para kang anak sa akin kaya tawagin mo akong John," sabi ko sa kanya. "Oo John," natatawa niyang sabi. "Sebastian, can you come to my office within 30 minutes kung free ka? Gusto kong pag-usapan ng seryosong bagay sa iyo," sabi ko sa kanya. I am free. Pupunta ako dyan," sagot niya. "Thank you Sebastian," sabi ko sa kanya. "You are welcome John," sagot niya. "Okay, see you at my office," sabi ko sa kanya. "Yes, see you there," sinabi niya. "Okay fine, bye," sabi ko. "Bye." Makalipas ang 30 minuto. Pumasok si Sebastian sa opisina. Mukha siyang pagod. "Still now Diana is not here. Sebastian, sit here," sabi ko sa kanya. Nagpasalamat siya at umupo doon. "Well, I called you to say that I'm getting old and I want to spend some time freely from this business, and also I'm willing to give this to my daughter to take over." Mabagal kong sabi. Tumango si Sebastian at nagsimulang magsalita. "Well, that's a good idea and she is the heiress, but the problem is, she needed to be trained." "Yes, she needs, and I think," naputol ako sa pagpasok ni Diana. "Sorry dad, I'm late kasi hindi ako pinayagan ni Sean na umalis agad," sabi niya sabay buntong hininga. Pagkatapos ay napansin niya ang presensya ni Sebastian at ang kanyang katawan ay naninigas. "Haha, he is my prince. So Diana, sit here," utos ko sa kanya na umupo sa tabi ni Sebastian. Dahan-dahan siyang naglakad at umupo doon. "Diana, may idea ka ba kung bakit kita tinawag?" tanong ko sa kanya. "No," umiling siya. "I'm getting old day by day, and I think it's better if I stop doing the business so." "So," tanong niya. "So, you have to take over the company," sinabi ko. Gulat na gulat siyang tumingin sa akin. "Dad, wala akong ideya kung paano magpatakbo ng kumpanya," sinabi niya. "No princess, wag kang matakot, may paraan," sinabi ko. "Paraan?" pakisabi, tanong niya. "Pwede kang i-train ni Sebastian. Bukas na bukas magiging assistant ka na niya," sinabi ko. Tumingin ulit siya sa akin na gulat na gulat. Ibinaling ko ang ulo ko sa direksyon ni Sebastian na napakalamig niyang nakaupo. "What do you think Sebastian?" tanong ko sa kanya. "Well, I don't have any problem and I would love to train her," nakangiting sabi niya. "Great, so, Diana, you have to do this for me, please," sabi ko sa kanya. "Yes, I'll do it," sinabi niya nang hindi tinataas ang ulo. "Okay, Diana, so tomorrow onwards you will start working with Sebastian," sabi ko sa kanya. At tumango siya.
Sa kabilang banda, si Sebastian. It's already 8:30 AM pero hindi pa rin siya dumadating. Well, excited akong makita si Ana na nagtatrabaho bilang aking assistant, it would be fun. Tumunog ang telepono. Kinuha ko ang phone sa bulsa ko. It was Eric Dallas. Hello Mr. Montemayor, binati niya ako. Well hello din sa'yo Eric. Bati ko sa kanya pabalik. Sir, nahanap ko na ang impormasyon tungkol sa dati mong asawa. Sinabi niya. Oh Eric, is it a good or bad news? Kinakabahan kong tanong. It's a bad news sir. Sagot niya. Ano, angal ko. Yes sir, she didn't even cheat on you, at si Jose ang gumawa ng mga larawan. Sinabi niya. Oh thank God, Eric, it is a good news. Sinabi ko. Oh really, akala ko talaga gusto mo na parang niloloko ka niya. Inosenteng sabi niya. Eric, can I ask a question? Tanong ko sa kanya. Yes sir, of course, sagot niya. My question is, paano ka naging spy worker? Sir, hahaha, kasi ang galing ko mag-spy. Sagot niya. Well, Eric sent me the information today. Sabi ko sa kanya. It's already sent. Check your mail sir, sagot niya. Oh sige salamat, Eric. And also do a spy on my personal assistant Cassandra. Sabi ko sa kanya. Okay sir, sagot niya. Pinatay ko na ang tawag. Binuksan ko ang Gmail ko at nandoon ang mail ni Eric. Binuksan ko ang mail at nandoon ang impormasyon ni Ana. Ang bawat single information tungkol sa kanya ay naroon, at ang interesting thing ay pangalan ng mga bata. Ito ay nakasulat tulad ng Sean Montemayor at Megan Montemayor. Ang aking mga anak ay may aking apelyido. Hindi pwedeng maging bastos si Ana sa amin kahit sinasaktan namin siya. Napakatanga ko para hindi maniwala sa kanya. Makakatulong ang impormasyon ni Cassandra para malaman ang katotohanan. Sa kabilang banda, si Savannah or Diana. Shit late na ako. Run baby run. Sinabi ko sa driver na paandarin ang kotse sa maximum na bilis. Ako na ang nagutos sa driver na mag-drive at ako naman ang sumisigaw para bawasan ang takbo. Thank God, the driver was killed or went to Formula 1's racing I guess. Sa wakas nakarating din sa destinasyon. Inayos ko ang skirt ko, at naglakad papunta sa giant building. Nakatanggap ako ng maraming tingin mula sa maraming babae. Salamat sa Diyos, alam ko na ang opisina ni Sebastian. Ex-wife goals. Nang kakatok na sana ako sa pinto ay dumating si Cassandra. What a pleasant surprise, sinabi niya. Inilibot ko ang paningin ko. Gonna meet Sebastian? Tanong niya. Muli kong iminulat ang aking mga mata at tumango. Tumawa siya, then you are not allowed. Sinabi niya. Well, I was not invited here to get your bitchy insults. I'm here to work as the assistant of the great Sebastian Montemayor. Sinabi ko. Sa ekspresyon niya, naiintindihan kong hihimatayin siya. Kumatok ako sa pinto. Biglang sinabi ng pamilyar na boses, yes come in. Pumasok ako sa kwarto. Napatingin sa akin si Sebastian. It wasn't a normal looking, it can be also told as checking out. Hindi siya nakatingin sa mukha ko kaya tumikim ako. Sebastian, saan ang opisina ko? Tumayo siya sa kinauupuan niya, at naglakad papunta sa akin. This time nakatingin na siya sa mga mata ko. Nang hindi inaalis ang titig niya ay nagsimula siyang magsalita. Miss Manhattan ako ang boss mo. So sir or Mr. Montemayor ang tawag mo sa akin. Understood? Yes, Seb sir, sinabi ko. Good. Kung tawagin mo akong Sebastian you are going to be punished. Sabi niya sabay smirk. Why the hell I should get punished for a silly thing, and for your information hindi kita tatawaging Sebastian. Sabi ko sabay roll eyes. Well, Miss Manhattan I think I should punish you right now dahil tinawag mo akong Sebastian. Ngumisi siya. What the fuck? No way sir, galit kong sabi. Okay, this time I'm going to leave you. Sinabi niya. Okay, sir, sabi ko. Hindi siya gumagalaw at nakatayo sa harapan ko, at nakatitig sa mga mata ko. Inilibot ko ang aking mga mata sa ika-100 beses sa araw na ito. Pumipikit na yata ang mata ko. Well, Seb sir my office. Tanong ko. I can call you sir for long Mr. Montemayor. Sabi ko sabay gritted teeth. Oh, good Miss Manhattan ang office mo ay nasa opisinang ito. Sinabi niya. My office in your office. What the hell is that? Tanong ko sa kanya. Well, my beloved assistant can you see that desk? Sabi niya sabay turo sa isang desk sa tapat niya. Yes, I can, sabi ko. Well, what do you think about it? Tanong niya sa akin. Pagkatapos ay nag-click ito sa akin. What?
Kailangan kong magtrabaho sa opisina mo, tanong ko sa gulat na tono. Yes, my beloved assistant, sinabi niya. Sa ngayon ay nakaupo ako sa harap ni Sebastian na walang ginagawa. Ang boring talaga at siguradong matutulog na ako. Inihiga ko ang ulo ko sa gilid ng desk at nakatulog ako ng mahimbing. Dream. Ako ay nasa isang wonderland kung saan ang tanging kaligayahan. Malaya ako sa lahat. May isang prinsipe na nagngangalang Finn at sa kasamaang palad, itong Finn ay kamukha ni Sebastian. Isa siyang kaakit-akit na prinsipe at kilala bilang romantic boy ng kaharian. I am Love, the lost princess of neighboring place and was living as a maid sa palasyo ni Sebastian. Isang araw nagkita kami ni Finn sa kwarto niya. Ang dahilan kung bakit ako pumunta sa kanyang kwarto ay para bigyan siya ng Starbucks coffee, kakaiba diba? Pinuntahan ko siya at tinanong kung anong uri ng kape ang kailangan niya. Tinitigan niya ako at sinabing kailangan niya ng raspberry frappuccino tulad ko. Tuwang-tuwa ako at gumawa ng raspberry frappuccino na may banana. Nakangiting binigay ko sa kanya. Tinikman niya ito at mukhang nakataas ang isang kilay. Tinignan ko siya ng inosenteng nag-puppy eyes. Sinabi niya sa akin na tinanong kita raspberry frappuccino hindi banana frappuccino. Sinabi ko sa kanya na ang banana ay raspberry lamang. Sa ngayon ay mas nagalit siya at sinabi niyang I'll punish you, at itinulak ako sa pader. Sinimulan niya akong halikan. Hindi ko muna siya hinalikan pero kalaunan ay tumugon na rin ako sa halik niya. Bigla akong nagkakaroon ng mga totoong epekto na parang may humahalik sa akin sa aking mga labi, at mukhang pamilyar ito at iminulat ko ang aking mga mata. Sumunod, ang nakakatakot na bagay na nakita ko ay ang aking dating asawa, ang ama ng aking mga anghel na hinahalikan ako na parang wala ng bukas. Pumikit siya noong una, ngunit bumukas nang malaman niyang hindi na ako natutulog. Tinulak ko siya palayo. What the fuck is this, Sebastian? Galit na tanong ko sa kanya. Muli niya akong hinalikan ng mariin sa labi. I tried my best to stop kissing him, pero itong lalaking ito ang laging may kontrol sa katawan ko. Umalis siya sa labi ko at tumingin sa mga mata ko, at nagsimulang magsalita sa akin na nakaupo na parang what the hell had just happened. Well, that was my punishment to you. Why the hell I got punished? Tanong ko sa kanya. Ang una ay dahil natutulog ka sa opisina. Sinabi niya. Nakatulog ako kasi naboboard ako and I was sitting here for hours, sabi ko. Well, hindi yan ang problema ko, may sexy personal assistant. Sabi niya sabay ngisi. Sexy personal assistant, what the actual fuck is this? Sir, please stop this. Sabi ko sabay nagngangalit ng ngipin. I guess my beloved personal assistant was familiar with these kinds of whoring things, I guess. Pabiro niyang sinabi yun nang walang ibig sabihin. Pero nasaktan ang puso ko. Parang tinawag mo akong slut indirectly. Well, sir, I'm not a slut like what you think. Sabi ko sabay punas ng luha sa pisngi ko. Actually, pinagsisihan ni Sebastian ang biro niya. Pero paano niya ako matatawag na slut? Paulit-ulit ang linyang iyon sa utak ko. At tumakbo ako patungo sa washroom. Sa kabilang banda, si Sebastian. Shit, what the actual hell I called her? Paanong makawala sa dila ko ang ganyan? Matapos sabihin iyon ay nagbago ang kanyang ekspresyon. Ito ay lubos na nasaktan. Nang tumakbo siya sa washroom na may mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi ay kumikirot ang puso ko. Gusto ko siyang yakapin at sabihin hindi ko sinasadya ang sinabi ko. Pumunta ako sa washroom at naririnig ko ang mga hitbi niya. Man, this is really hurting. Kumatok ako sa pinto. Hindi siya sumagot. Anna, don't cry. I'm sorry. Please open the door, sabi ko sa kanya. Hindi niya ginawa. Please Anna, open the door. Pakiusap ko sa kanya. Pinapatay ako ng pasensya ko. Sinipa ko ang pinto at sa wakas, bumukas ito. Nakita ko si Anna na namumula ang mukha at namumugto ang mga mata. Pumunta ako at niyakap siya. Hindi niya ako niyakap pabalik. Lalaki, paano niya yayakapin ang lalaking tinawag siyang whore o slut? Anna, nagbibiro lang ako, please understand. Sincere kong sabi sa kanya. Umiling siya at tinulak ako at naglakad palayo. Alam kong nasaktan ko na siya para makahingi ako ng tawad sa pamamagitan ng pagsama sa kanya sa lunch. Tatanungin ko siya. Nang pumunta ako sa opisina ay nakita ko siyang nakatingin sa malaking bintana at hinahangaan ang lungsod. Lumingon siya at tumingin sa likod. Well, Anna, it's lunchtime, you are coming for lunch with me, sinabi ko. After some time she replied, Mr. Montemayor, you can't control my life. I'm not coming for lunch with you. Sagot niya. Anna, I'm not controlling over you. Sinabi ko. Please don't call me Anna. I'm Miss Manhattan to you. Sinabi niya. Napabalikwas ako sa kanyang biglaang pagsabog. At tumango na tinatanggap ang sarili kong pagkakamali.
At dito na po, nagtatapos ang part 5 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.